Isaiah Collier, 22 assists. Pinakabatang player na nakagawa nito. Vucevic, nasa Celtics nakapalit ni Anthony Simons. At Warriors, mas pinaganda ang offer sa Bucks bilang sagot sa Timberwolves. Ito ang main package ngayon. Pumasok ang Utah Jazz guard na si Isaiah Collier nitong araw na may reputasyon bilang mahusay magbahagi ng bola. Tinapos niya ang kanyang rookie season na ika-16 sa assists kada laro at kasalukuyang ika-11 naman sa kategoryang iyon bilang sophomore. Nagtapos din siya na ika-4 sa Pacific 12 noong 2024. Ang tanging taon niya sa USC, kahit isaalang-alang ang mga iyon, kapansin-pansin pa rin ang nagawa niya laban sa Pacers ngayong araw. Nagbigay si Collier ng 22 assists kontra Indiana na nagbigay sa kanya ng record bilang pinakabatang player sa kasaysayan ng NBA na nakaabot sa 22 assists sa isang laro, mas bata ng 38 days. Ang dating may hawak ng record ay ang Bulls guard na si Ennis Watley na nagbigay rin ng 22 assists noong 1984 laban sa Knicks sa edad na 21 years old at 156 days. Nagdagdag ang tubong Atlanta ng 17 points at nakakuha pa ng 5 rebounds habang tinalo ng Utah ang Pacers. 3 lamang pang players ng Jazz ang nakaabot na sa 20 assist mark sa isang laro. Si Ricky Green, 1 beses. Si John Stockton, 34 na beses. At si Deron Williams, 4 na beses. Sa kabuuan, naging magandang araw ang Miyerkules para sa Jazz dahil nakuha nila ang center na si Jaren Jackson Jr., isang 2-time All-Star mula sa muling nagre-rebuild na Grizzlies. Kasalukuyang may record na 16-35 ang Utah ngayong season, malayong makapasok sa play-in race ngunit nasa magandang pwesto para sa mataas na pick sa draft class na puno ng mga potensyal na game changer. Sa sumunod na balita naman, ipinagpalit ng Boston Celtics si Anthony Simons at isang second-round pick sa Chicago Bulls kapalit ni Nikola Vucevic at isang second-round pick. Bahagi ito ng sunod-sunod na trade ng Bulls sa deadline kung saan nagdagdag sila ng mga players at tumanggap ng dagdag na sahod kapalit ng draft capital. Sa panig ng Boston, tinugunan nila ang kakulangan sa center sa pagkuha ng former All-Star na si Vucevic na pumupuno sa iniwang puwang nina Al Horford at Kristaps Porzingis habang isinasaalang-alang din ang kanilang mga layuning pinansyal. Kailangan ng Celtics ng mas malalim na option sa center. Kahit umunlad si Neemias Queta, hindi sapat si Luka Garza para sa playoffs. Maaaring punan ni Vucevic ang puwang at kahit may issue siya sa depensa sa playoffs noon, mas gagaan ang papel niya sa Celtics dahil sa kanilang matibay na depensa at mas limitadong responsibilidad. Ipinapakita ng teksto na magkaiba ang papel ni Vucevic at Queta sa Boston. Siya ay mas maaasahang shooting big man na nagbibigay ng flexibility sa estilo ng laro ng Celtics habang si Queta ay nakatuon sa depensa bilang rim protector, screener at roller. Magkaiba man ang kanilang lakas, nagbibigay sila ng mahalagang variety at maaaring mag-complement kahit bihira silang magkasabay sa court. Mas malalim ang epekto ng trade sa aspetong pinansyal. Lampas ang Celtics ng humigit kumulang 12 million sa luxury tax at kritikal para sa kanilang hinaharap ang makaiwas dito. Dahil repeater tax team sila, ang pag-iwas sa buwis ngayong taon at sa susunod ay magre-reset ng repeater clock na malaking tipid at ginhawa dahil sobrang bigat at mahal ng repeater tax. Hindi pa tapos ang Celtics sa pagbawas ng buwis sa sweldo. Kalahati pa lang ang nababawas nila at nasa 5.9 million pa rin sila sa itaas ng tax. Makakatulong ang paggamit kay Simons para maalis ang unang 6 million pero mas mahirap bawasan ang susunod na pera dahil wala silang madaling i-trade na bad contracts. Karamihan ng roster ay mababa ang sahod at kahit mag-trade ng minimum players, malabong umabot sa 6 million ang matitipid. Naging popular trade target si Jusuf Nurkic para sa Celtics dahil mas madali siyang tutulong sa team na umiwas sa luxury tax kumpara kay Vucevic. Sa ngayon, 2 realistiko lang ang option ng Boston. I-trade si Sam Hauser o i-retrade si Vucevic pero wala pang senyales na mangyayari ang alinman. Mahalaga si Hauser sa team at si Vucevic ay tumutugon sa pangangailangan sa center. Dahil nasa ilalim ng first apron ng Celtics, kaya nilang kumuha ng buyout player kung may magagamit lalo na sa dami ng malalaking trade sa liga. Masakit ang pagkawala ni Anthony Simons. Pero mapupunan ito kapag bumalik si Jason Tatum. Tinanggap ng Boston ang trade para sa center at financial flexibility.
Para sa Bulls, may saysay ang deal. Nakakuha sila ng second round pick at ginamit ang trade deadline bilang financial facilitator. Maayos at praktikal ang galaw nila. Sa huling balita, lumabas sa ulat ng The Sporting News at Clutch Points na nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago sa usapin ng kalakalan para kay Giannis Antetokounmpo. Habang dati ay tila Golden State Warriors ang may pinakamalaking tsansa na makuha ang superstar ng Milwaukee Bucks bago ang trade deadline, kamakailan ay iniulat ni Brett Siegel na ang Minnesota Timberwolves ang lumitaw bilang pangunahing team na nais makasama ng two-time MVP. Ang balita ay tila nakapagpabigat ng pakiramdam ng Warriors dahil ipinapakita ni Antetokounmpo ang matinding kagustuhang makipagsama sa bata at matagumpay na superstar na si Anthony Edwards. Sa magandang balita para sa market, malinaw na sinabi ni Siegel na patuloy pa rin ang Timberwolves sa kanilang pakikipag-ayos na nangangahulugang ang 10-time All-Star ay nananatiling available at maaaring mapunta sa alinmang teams na interesado sa kanyang serbisyo. Sa madaling sabi, hindi dapat sumuko ang Warriors kahit hindi sila ang nangungunang kandidato para makuha ang isa sa pinakamalakas na star ng NBA. May malaking hamon ang Golden State ngayong linggo. Sa kanyang pinakabagong NBA Insider Report, ibinunyag ni Mark Stein na nananatiling determinado ang Warriors na makuha si Antetokounmpo. Dahil dito, nakabuo na ang Dubs ng trade framework na magpapadala kay Draymond Green, Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski at draft picks sa Milwaukee Bucks. Ayon kay Stein, ayaw ng Bucks na tanggapin si Green at mas gusto nilang may ikatlong teams na maaring tumanggap ng kontrata ng veteranong big man. Ang Stein line ang unang nagulat noong January 23 na hindi isasama si Jimmy Butler sa mga offer ng Golden State para kay Giannis at kinumpirma na nga na bahagi ng pitch ng Warriors sa Milwaukee si Draymond Green kasabay ni na Jonathan Kuminga, Milwaukee native na si Brandon Podziemski at draft capital. Isinulat ni Stein. Ngunit narito ang konkretong hadlang sa trade para sa Warriors sa kanilang paghahanap kay Giannis. Ayon sa mga sanggunian sa liga, ipinakita ng Milwaukee ang pag-aalinlangan na tanggapin ang kontrata ni Green at nais nilang ipadala siya sa ikatlong teams kung magpapatuloy ang usapan sa advanced stage. Napakahirap nito dahil si Green ay 35 years old na at may $27.6 million player option para sa susunod na season. Kasama ang Minnesota Timberwolves at Miami Heat, lumitaw ang Warriors bilang isa sa mga pangunahing teams na nagnanais kay Antetokounmpo. Sa kabila ng matinding kompetisyon mula sa mga teams, malinaw na ang Warriors ay hindi basta-basta susuko sa kanilang misyon na makuha siya. Ngunit sa mga komplikadong kontrata at posibleng kasali pang third team, malinaw na ang anumang hakbang ay nangangailangan ng maingat na diskarte at tamang timing. Ang hinaharap ng trade ay nananatiling bukas at puno ng intriga, isang laban ng estratiya, talento at pera sa pinakamataas na antas ng NBA.